Yan, Happy New Year sa inyo mga kamamaw. Siyempre, January 1 dito sa Canada. January to na sa, sa Pilipinas. Magandang hapon, magandang umaga, or magandang tanghali o kahit anumang maganda. Basta magandang araw natin ngayon mga kamamaw. Yan mga kamamaw. Siyempre, konting naman tayo dito. Konting kwentuhan na tayo about sa New Year. So, ano ba yung mga unang pinaplano natin tuwing sumasapit ang New Year? Hello, my name is Bella Josue, and I am the Vice President of Bridging Filipino Advocacy Corporation, the newly created nonprofit organization of Saskatoon, Saskatchewan. On behalf of the Board of Directors and the officers of the newly created nonprofit organization, we would like to invite our Filipino groups and association to join us on Saturday, January 4th at 6 p.m. at Mount Royal Mennonite Church, 610 Avenue O North. If you want to buy a ticket, you can go to Conference Mall at Global Pinoy, or you can go to our Facebook page and call the number there. Or you can call me on my cell phone, 306-514-7578. Thank you very much and looking forward to seeing you all there. Siyempre, hindi mawawala ang tinatawag nating New Year's resolution. So kayo ba, ano ba yung mga New Year's resolution nyo? Nakalista na ba yan? So yun, may mga New Year's resolution tayo na parang nasasabi na parang dati, ito yung New Year's resolution ko, pero hindi naman natutuloy. So yun, may mga listahan tayo lagi mga kamama. Lagi tayo may mga plano. Babaguhin natin yung sistema natin sa loob ng darating na taon. Tatanggalin natin yung mga maling diskarte. Papalitan natin ng bago. Titingnan natin kung magkiklik, di ba? So number 1, mga kamama, actually maraming listahan yun eh. Number 1 na lang mga kamama, hindi ko talaga papalagpasin to. Di natin tatanggalin sa listahan. Ano ba ang number 1? Kadalasan makikita mo sa Facebook, ang New Year's resolution ko is magpapapayat na ako. So ayan nakaka-relate ka. Ikaw ba yung tinatamaan or ikaw ba yung sinasabi ko? So kadalasan kasi mga kamamo, yun yung mga naririnig natin sa Facebook, magpapapayat na ako. Tapos sa other year na naman, yun na naman ang ilalagay, 100% sure magpapapayat na ako. So ayan, kwento ang lang naman ito mga kamama, pampag-good vibes lang ng araw natin. So yun, kadalasan sinasabi natin, magpapapayat na ako, magda-diet na ako, kailangan ko nang magbawas ng timbang. Ayun yung mga number 1 sa listahan, di ba? So ano pa ba yung mga ibang bagay katulad ko? Gagawa rin ako ng sarili kong New Year's resolution. So akin, share ko na lang din sa inyo yung New Year's resolution ko na darating na itong 2025. So number 1, magtitipid na tayo. Kung kuripot ako, gagawin ko pang maging mas kuripot o mas mahigpit ako sa pera. Dapat pahalagaan ko yung kinikita ko at gamitin ko sa tamang pagkakataon. So ayan, kung may time na kailangan nating magtipid or makapag-ipon, makapagtabi ng konti, magtatabi tayo. Yun yung number 1 na New Year's resolution ko. Tsaka syempre, stay healthy. Pati kayo, pinagpipray ko na stay healthy kayo at magkita-kita pa tayo sa susunod na taon. Yun ang pinakamasarap sa lahat. And then ano pa ba yung New Year's resolution ni Kamamo? Actually, may mga plano rin tayo kasi number 1 talagang plano ko mga Kamamo is makakuha ng bahay. So sana swertehin o pala rin tayo sa mga susunod na taon. Kung hindi man ngayong taon na to, hindi naman tayo nagmamadali, hindi tayo nagra-rush. Kumbaga nandun tayo sa sa guidance tayo ng Panginoon kung paano niya tayo i-guide na matupad natin mga pangarap natin. Mahirap din ng i-rush o madali ng isang bagay kung hindi naman kaya. So nandun na lang tayo sa point na hayaan mo ng si God. I-guide tayo ni God paano natin matupad yung mga pangarap natin sa buhay, yung mga gusto nating mangyari. So yan, gusto ko rin niya magkaroon ako ng sarili kong pwesto. Siyempre, masarap pa rin mga kamama kung uuwi ka sa bahay mo, nasa iyo na mismo. Although sabihin natin binabayaran mo, part yun, binabayaran mo siya. Pero katulad naman yung sabi ko nga, like what I said sa mga past vlog ko, kung magbabayad ka ng upa, and then kung magbabayad ka ng kukunin mong bahay, konti lang idadagdag mo, pero sa iyo na yun. Part of investment mo na yun mga kamamaw. So sa iyo na yung binabayaran mo ngayon dahil sa iyo na yung mismong bahay na yun. Kaysa yung uupa ka, ay naabot ka ng 10 years, walang mangyayari. So ang kumita is yung may-ari ng bahay lang. So yun lang mga bagay na dapat pag-isipan ko or planuhin ko talagang mabuti. Kasi syempre, nagkakaedad na tayo. Gusto ko kahit paano pag dumating tayo sa point na sabi natin pa-retire na tayo, sana at least kahit paano
halos mababayaran na yung bahay kaysa yung sobrang inabot pa ako ng 45 kadalasan ng upa ng ano ng mga bahay dito pag kumuha ka is like 25 years. So ngayon turning 39 na ako mga kamamaw. Actually nag-birthday na ako sa Pilipinas kahapon. Ngayon January 1 dito, bukas ako magbe-birthday. Pero syempre yung birthday ni kamamaw since nung bata pa siya, lagi akong parang normal celebration lang. Actually normal day lang siya, walang katulad ng mga handaan. Hindi ko talaga nahiligan yung maghanda. Pero syempre, nagpapasalamat ako dito sa vlog na to kung sino man yung babati o makakaalala sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Nagagalak po si kamamaw na nabasa ko ay mga comment nyo sa vlog na ito. Kayo ba? Ano ba yung mga New Year's resolution nyo? Ano ba yung mga gusto nyong baguhin or gusto nyong mga plano nyong ayusin sa buhay nyo ngayong 2025? Maligaya po si kamamaw na basahin ang comment yan. Maglagay lang kayo sa comment box. Babasahin ko isa-isa yan. Maraming salamat po. Ay naku, napaka-busy ngayon mga kamamaw. Hindi na tuloy nakapag-vlog si kamamaw. Tuloy natin bukas. Siyempre, bago pa ang lahat mga kamamaw, batiin ko muna yung sarili ko. Happy birthday sa iyo kamamaw. Yan. I'm 39 years old na, January 2, 1986. Yan. Yung birthday ko. So tapos na. So syempre may mga pahabol tayo dito ito. Pagbibigyan ako nitong mga to. Kuya Noli, pagbibigyan mo ako Kuya Noli ha. Tatanong ako sa iyo. Pagbibigyan mo ako kasi birthday ko eh. Birthday ko ngayon eh. Happy birthday! So, pagbibigyan mo ako, kuya. Happy birthday! Ano ang New Year's resolution mo? Ay nako, wala akong basta masaya ako, okay na O, so ako. wala ka, di ka nag-aano sa Hindi ako mga hindi ako nag-ano ng your resolution. Okay. So, ayan. So, hindi pala lahat may ganoon. Kasi kadalasan naman kasi talaga, yung iba, yung New Year's resolution ko, no, hindi naman tutuloy, di ba? Oo, tama. So, ay si kuya, wala siya. So, di siya nag-aano sa ganun. So, basta siya, tuloy lang ang buhay. Baka yung mga makakasalanan, yun nag... Ay, salamat kay Noli. So, ayan, dito tayo. Egan, may ano ka ba? May New Year's resolution ka? Ngayong taon. Hindi ka rin nag-ano sa ganon. O, yun, so, dalawa na. Dalawa na yung hindi masyadong ano sa ganon. Ikaw ba, Harold? May New Year's resolution ka ba? Wala. Pero usual, hindi ka talaga nagaganoon. Yung dati, Wala eh. may mga ganon ka dati na parang na-try mo ring mag-isip ka ng ganon. Oo, yung diet, tapos magpapamacho. Oo, sabi ko sa'yo. Kasi number 1 na sinabi ko kanina sa simula ng vlog. Number 1 sa listahan, pag maririnig mo sa Facebook, magpapapayat ako, di ba? Mo rin, naman sa mga health. Oo, yan. Pero kadalasan, di ba, yung makikita mo sa Facebook, ang New Year's resolution, magpapapayat na ako, magda-diet na ako, tiyan mo, narinig mo sa kanya. So, yung iba, salamat, Tarod. Yung iba, wala. Yung iba talaga, yun talaga yung listahan nila, yung pagda-diet. So, bukas tutuloy natin tong vlog, uwi na ako. At kami mag-grocery ata ni Miss bukas. So, tutuloy natin yung vlog. Maraming salamat sa inyo. Matutulog muna yung birthday boy. Yan. Tinanghali kami ng gising mga kamamaw. So, kamusta na? Ito na yung continuous nung kahapon kasi nabihitin yung vlog natin eh. So ngayon, may tatanungin naman tayo dito kay Mrs. Tanungin natin siya. Ano ba ang New Year's resolution mo? Okay. Kasi yung ibang katrabaho tinanong ko kahapon. So tingnan natin baka iba yung sa'yo. Kung ano yung ano. New Year's resolution, mas maging positive. Kasi syempre marami tayong napagdaanan ng mga nakaraang taon. Hindi natin na-maintain yung pagiging positive natin. Syempre, pressure, sobrang stress, yun. Pero ngayon, syempre, kailangan natin stay positive, tsaka yung health natin. Alam mo nung nito na lang, ewan ko. Ito siguro singit ko na lang sa'yo, matatawa to. Kasi kadalasan ng sinasabi, paulit-ulit yun ang sinabi. Singit ko na lang para makita ng mga viewers yung reaction mo. Kasi tinanong ko din si Harold, tapos sinabi ko to sa intro ko. Number 1 kasi lagi sinasabi, pag New Year's resolution, ako na sinasabi, magda-diet na ako. Okay. Ako may sagot dyan. Sige. Ako kasi di ba laki na nga ng tinaba ko. Actually, simula kasi nung nanganak ako ganun na nga. Tapos nakita ko parang napabayaan ko na yung katawan ko ganyan. Kasi hinahayaan ko lang. Parang,
ang ano ko doon, syempre gusto kong pumayat, 'di ba? Gusto kong bumalik ulit sa dati. Kaya lang sabi ko ipipilit ko tapos mag-i-stop na naman ako doon, di baliwala lang din, di ba? So ngayon, ang nasa isip ko, hayaan ko na lang muna kasi nag-a-adjust pa rin naman yung katawan ko mula nung... Saka sarap daw kasi kumain eh. Hindi, tsaka nag-a-adjust yung katawan ko mula nung nanganak ako tapos sa bahay. Kumbaga nasa postpartum stage ako. Ayokong pilitin kasi yung sarili ko na kailangan... iba-iba kasi ang ang mga nanganganak eh. Sila may mga nakaalalay sa kanila, nakapag-workout sila. Tapos ako dito, 'di ba? Tayo lang. So parang yung katawan ko, mas kailangan ko ng energy, mas kailangan ko ng pagkain para may lakas ako sa anak ko. Kaya kung New Year's resolution ko na magda-diet, siguro alalay lang, pero hindi yung talagang yung may ipupursue ako na kailangan, yung body goals, yung ganun. Hindi. Kasi sa akin mas importante yung antag dito, pina-priority ko yung lakas ko tsaka yung Kasi ito tsaka pa na pala. lang yung tsaka na lang yung body goals. Kasi ito ganun. pa, syempre, para gusto ko marinig, malaman ng mga subscriber natin, ano yung birthday wish mo sa akin? Syempre, yan special day eh. Ang birthday wish ko sa'yo, dahil nakikita ko yung pagiging pursigido mo. Syempre, ewan ko sa iba, pero iba-iba naman ang mga asawa. Sa akin, ang gusto ko, kahit na sawang-sawa ka nang naririnig yun, syempre gusto ko, maabot mo yung mga plano mo para sa pamilya, ganun. Para sa pamilya, tsaka i-bless ka pa ni Lord. Yung not enough, pero yung kung ano yung will ni God na, ito talaga para sa'yo, yun. Hindi tayo humihingi ng sobra, kung ano ibigay ni Lord. Basta, lalo-lalo na yung health mo, nako. Diyan yan talaga ang kinaiinis ko yung niya, kasi kami lang dito, 'di ba? Ayoko nang nakikita na ganun yung katawan niya, mag-overtime siya, tas uuwi, may sakit. Parang ayoko, gusto ko yung yung kailangan mong alagaan ng sarili mo. Kaya stay healthy, matupad yung mga plano mo kung yan talaga yung ibibigay sa iyo ni Lord, yun. Tsaka stay positive, yung patience, yun. Kasi iba rin talaga mga kamama mula nung dumating kasi sila. Tapos umando din yung pandemya. Iba talaga yung pasok nung talaga mga kamama. Kumbaga nandun kami sa point, ito kukwento na lang namin ni Mrs. para at least ma-share lang din dun sa mga kababayan natin o kaya sa mga padating dito na hindi rin naman talaga biro mabuhay dito sa Canada. So i-share ko na lang mga kamama, dumating kami sa point ni Mrs. na parang alam mo yun yung parang bitin kami kahit yung mismo pagkain namin talagang napagdaanan naman na yun. kumbaga sa Pilipinas sa pagdadaanan yung gano'n pero di mo ini-expect ganun din dito na mangyayari sa atin. Tsaka hindi ibig sabihin mangyayari dito sa Canada na parang alam mo yung parang sabihin mo nasa Canada ka na dapat masarap kinakain mo, di ba? Grabe dumating yun. kami sa point na gano'n mga kamamo na parang naalala ko yung kabataan ko na nabubuhay lang ako sa itlog, yung mga ganun ba, spam, yung mga simpleng lang ba na na pagkain na hindi ka makabili ng talagang gusto mong bilhin. Dumating kami sa point na gano'n mga kamamo, pero syempre. Yan ang year nun 20, kung hindi ako nagkakamali, 2022. Yun. Yung November, Hindi September to, ay grabe. Hindi ko na-expect na pagdadaanan namin yun. Pero at least ayun, Siyempre nalagpasan namin which is grabe. Parang yung ang sarap sa pakiramdam na makalagpas ka siyempre doon. yung mga kasama natin mga kamag-anak natin sa Pilipinas, hindi nila alam yung ibang Hindi nila alam yun. natin, Wala akala yun. kasi Hindi nila alam. kadalasan ng mga tao, siyempre usual naman talaga yung pag nagpo-post ka sa Facebook, mga ganito. O yan, sarap ng buhay nila, para bang pasyal-pasyal na lang sila. Hindi nila alam. O hindi nila alam minsan kasi may times na hindi lang naman kami. Lahat naman ng mga sa abroad na ang ko lang is parang hayaan nyo lang sila kung magpo-post sila sa Facebook nila kung saan sila nagpunta. Ilang kasi yung way Pasiyahan nila para yun, mag-release. mag-release sila ng kalungkutan, ng mga pinagdadaanan Hindi nila. ibig sabihin Pero hindi ibig nagyayabang. sabihin pinagyayabang nila yung ganun. Yung pinapakita nila, pinapakita nila ng marangya sila, hindi yun yung way na nila parang doon pala makakatulong na kayo. Kumbaga parang i-like nyo, wag nyo nang bigyan ng kahit anumang kwento kung anumang meron dun sa
nakita yung picture, maging masaya kayo dahil yun yung way na para gusto nila mapasaya yung sarili nila. Kaya Grabe yun, no? iwas-iwasan yung mga ganun. Tsaka syempre bagong taon na dapat more on good vibes talaga oo. tayo. Iba na ngayon. iba na ang takbo ng panahon ngayon. Kung ang kapwa mo umaangat, maging masaya Oo, ka tsaka kasi gawin mo inspirasyon, yes. yan. Gawin mo silang inspirasyon. Maging masaya ka kasi nakakaawa ang mga tao na alam ka naman ikaw lang umaangat, Oo, di ba? tama. Di ba Tsaka parang gawin mo silang ano. imagine mo yung sarili mo, ilagay mo doon sa posisyon nila na yung nakikita mo yung mga tao umaangat tapos ikaw nasa ibaba. Tapos gaganunin ka pa ng tao sa paligid. Parang hindi naman makatao. May mga times kasi talaga singit ko lang. May mga times kasi syempre naiintindihan mo, minsan gusto mo maintindihan yung mga nararamdaman nila. Parang iniisip ko na lang, kasi nga minsan iniisip ko, hindi nyo naman napagdaanan, hindi naman kayo nakapag-approve talaga, hindi nyo naranasan yung gano'n. Kaya hindi nila alam yung feeling o yung pakiramdam ng sitwasyon na yun. So kaya doon ako minsan may point na minsan iniintindi ko na lang kung ano man yung naririnig ko, yung nakikita ko sa mga ano. Kaya ang masasabi ko lang is mas pinakamaganda sa lahat, supportahan yung bawat isa. Masaya ka kung ano man yung meron sila, kung ano man meron ka, ipagpasalamat palagi sa taas kasi nandiyan sila para dito, mga kamag-anak yung sa nandiyan sila, hindi naman nila kayo papabayaan. Ito medyo traffic ngayon Busy ano ngayon, mo muna. Baka New Si Year Bas. na New Year may police dyan sundan tayo Sige, ano ka muna sa drive mo. Kasi ito, minsan, kapag nakakukwentuhan sa totoo lang, pag nagda-drive siya at nagkukwentuhan kami, nagkakamali siya, natataranta, nawawala siya sa focus. Hindi niya alam, Grabe, huhulihin na siya ng pulis. Hindi kasi sa tren. Oo, nga pala sa train. Sa tren kasi. Kaya sabi niya, kapag daw ganyang komplikado, wag ko daw siya kausapin. Kasi talaga nakatutok ako palagi sa sabi ko, grabe naman tong tao na to sa isip-isip ko. Nung nag-upisa ko, grabe naman tao na to. nakatutok ako sa Hindi niya alam mag-multitask. Ang kukwentuhan ka lang, liliko ka lang na gano'n na may mental block siya. Kaya Di naman later mental block on, ang tawag doon. na out of focus. Na out of Ayun. focus, Kaya kaya kapag ayun. hindi ko, inahayaan ko na lang siya gano'n. So ayun, New Year's resolution ko. Hindi, nasabi mo. Hindi nga, sa-summarize ko lang yung sinabi ko. Nakalimutan ko tuloy, ano ba yan? Aray, Ayun, New Year's nasabi mo na resolution ko. Narinig na nila. Ayun, Hindi be mo na more summarize. maging be positive palagi. Yan. Yung diet, basta ako stay healthy lang muna. Wala akong focus na mag body goals. Stay Although, And chubby. alam mo, tinatanggap ko na lang sa sarili ko yun. Alam mo bakit? Patayin Kasi lang yun, motivation lang. alam mo, ewan ko basta pala pag nagkakaedad ka, Motivation lang yun. Pag nagkakaedad ka, mas pipiliin mo talaga ang dati parang ang corny kapag stay healthy, no? Pero ngayon totoo pala yung sinasabi nila na pag tumatanda ka, nagkakaedad ka, kailangan mo talagang ingatan yung sarili mo dahil kawawa yung mga nasa paligid mo na umaasa, lalo yung Saka mga di rin anak biro mo. kasi yung sitwasyon namin. Wala naman kaming kaalalay dun sa Jacob. Talagang kami Imaginein Siyempre, mo, trabaho pa. minsan ini-imagine ko, paano na lang pag nagkasakit siya? Paano yung ako, hindi ko masabing Ako nga minsan pa nagkakasakit ako mas gusto ko nga ako na lang mag-isa Para Oo. ako na lang mag-alaga sa sarili O kaya, Hindi ko na nakikita sila na totoo. yung isa Nahihirapan, nahihirapan. di ba? Kaya Totoo mahirap yun. mahirap magkasakit. Tapos paano na lang kung ako naman na magkasakit, sino mag-aasikaso sa kanila? Kakayanin ba nila na gawin lahat ng ginagawa ko? Hindi, di ba? Maraming Hindi masasalang-alang mo once may magkasakit sa bahay. Yes. Maraming masasalang-alang. Number 1, trabaho, oras, Pamilya mo. pagod. Yung talagang kaya kailangan healthy lahat para lahat ng bagay na gusto namin gawin yung nakaano talaga sa araw-araw na ginagawa namin is magawa namin Oo. lahat. Kasi pag pilay agad, Correct. ganun kami kabilis, hindi katulad ko. Oo. Nasa Pilipinas ka, kasama mo yung mga kamag-anak kami, aalala ka ito para sa inyo. Tsaka siguro kailangan talaga maging healthy dahil sa mga napagdaanan natin ng mga nakaraan, may mga mahal sa buhay na nawawala dahil sa Pero sakit. syempre, cut na natin Oo, yung mga yun. mga nangyayari Nasa dati. past. Ngayon, yung mga plano natin na Ayan. may mga magaganda. Kasi ako, nabanggit ko nung nakaraan, sabi ko nga,
kung kuripot ako, mas kuripot pa ako. Hindi naman itasin yung Grabe kuripot sa ibang bagay. Kasi kilala ko ni Mrs. hindi ako kuripot sa ibang tao. Kuripot lang ako sa sarili ko. Iyon ang meaning ng kuripot sa akin. Para sa mga nanonood. Kuripot lang ako mga kamamo sa sarili ko, pero sa pamilya ko hindi. Hindi ako kuripot. Ano ako dito? Galante ako sa ibang tao. Kala ko hindi siya aabot. Hindi aabot. Nagdilaw na, nag-amber na. Kala ko na, tapos may Yeah, pulis. kasi minsan ko kontrolin mo rin mga papasok pa rin ako. Mga plano. Ayokong i-detalye. Kasi gusto ko sa atin Ano lang naman yung sa akin para ano ka lang ano ba? Plano sa pamilya? Plano para sa bang sarili lang, mo? pang good vibes din ba sa mga tao? Tsaka syempre, Oo. parang gusto ko rin magsimulan yung taon ko na masaya ako na gusto ko i-spread ko yung magandang salita. Yung parang ganun. Okay. Kasi- Kala ko kailangan detalyado Hindi sa... naman detalyado. Kumbaga, syempre kasi minsan, dumarating tayo sa point, totoo yung istoryang sinasabi nila na pa nag-spread ka ng good vibes ngayon, Oo. akala mo ikaw lang yung nag-good vibes. Hindi. Kakalat yun, yung taong in-spreadan mo, mahahawa siya. So kung good vibes yung i-spread mo sa kanila, maraming akala mo walang mangyayari na, wala, may binati lang ako na nag-good morning lang ako doon sa isang Hindi tao. mo alam meron. Hindi mo alam yung nakatingin pinag-good sa'yo. morningan mo ngayon. Kumalat sa 100 taong nag-good morning siya o good afternoon siya. Ibig sabihin, Dahil sa good vibes dahil mo. sa good vibes mo. Dahil kung pangit naman ang pinakita mo, bad trip lahat ng nasa paligid mo. Ganun yun, totoo daw. Totoo Ano talaga yun? yun. Nakakahawa. Oo, Kasi nakakahawa siya. yung Kaya maganda energy. Simulan pa lang ng araw mo, kaya katulad ko kapon, paglabas ko, pagpasok sa ko, Happy Ay, New sorry. Year, Happy New Year. Yan ang mga inaano ko. Ano How bang are you? plano mo? Di, ang plano ko lang talaga as yung mag-focus ako dun sa target ko. Kasi nga, number one talaga, yung kumbaga ba, huling banat ni Kamamo na pangarap niya sa buhay is magkaroon talaga ako ng sarili kong bahay. Yun yung plano ko sa buhay. Magkaroon tayo ng sariling pwesto. Yun na lang naman, wala naman ako masyadong hinihiling, pero sa sarili ko wala na kasi lagi kong inuulit sa vlog is para sa akin, nakuha ko na lahat eh. Ako Meron plano ako ko lahat. Ay sorry, sige. Meron na ako Sorry. lahat sa akin, hindi ko na kailangan kung ano may mga wish ko. Kung sakali may mga bagay akong gustong mangyayari is hindi para sa akin, para sa inyo tsaka sa mga magulang natin at mga anak ko sa Pilipinas. Hanggang doon na lang ako. Kaya sa pansarili wala na. Ang gusto ko lang, masaya lang ako dyan sa vlog ko. Sana yun na lang ang wish ko din. Ngayong birthday ko, sana hopefully makahit tayo ng 10,000 subscriber. Mga that time is kasi ang plano ko hindi lang naman kumbaga sasabi nila kumikita ka dyan sa vlog ganito. Minsan hindi lang naman din dun yun eh. Ang sa akin kaligayahan ko na lang, tsaka ito yung libangan ko makagawa ng vlog, makapag-share ng ng information kung sakaling may mga bagay na nangyayari dito sa Canada, makapag-share tayo sa mga manonood. Tsaka syempre gusto ko sakali mang swerte kung talagang kumikita na yung Kala YouTube ko channel RBC. natin. O nga pala, kung kumikita na yung YouTube channel natin is malay natin makapag-share tayo sa mga manonood, diba? Lalong-lalo na dyan sa Pilipinas for sure. Ayan. Ito pa, may maabutan mo sila ng pambili ng bigas nila, pambili ng ulam pang araw, pang sa loob ng isang araw na yun. Malaking tulong na yun. Yung ngiting iyon walang kapalit yun. Yung mga ngiting napapangiti mong mga tao. Sana dumating tayo sa point na gano'n na makatulong tayo sa ibang makatulong tayo sa ibang tao. Ako naman plano ko kung ano yung hindi mo kayang gawin para sa pamilya. Nakasuporta lang ako. Hindi niya kasi talagang kayang gawin lahat. Nangunguripot nga sa sarili. Minsan naiinis ako sa kanya. Ayoko kasi ng ganon. Magkaiba kasi kami. Ako kasi, siya, basta yun. Sabihin kung mo ano para yung, alam hindi, nila. mas okay na sa akin yun, sa akin na lang yun, di ba? Pero kung ano yung hindi niya kayang ibigay bilang asawa ha, kung ano yung hindi niya kayang ibigay para sa pamilya or para sa sarili niya, andun ako ang present doon sa bagay na yun. Kasi ayoko naman yung kasi bigay ka ng bigay. Ay, hindi ako against doon ha. Kaya Don't get me wrong, hindi ako against doon sa marami akong regalo sa kanya Hindi. kasi hindi ako bumili ng Ayoko sa kasi akin. nung nangunguripot siya yung mukhang kawawa. Alam mo yung parang ayoko naman ng ganun yung nakikita yung asa. Kaya ayun, kaya kung ano yung hilig niya,
nakasuporta naman ako kung ano yung gusto niya na hindi niya makuha. Ako na yun. Okay na ba? Ayun na. Kasi na, bye-bye. Mga mama, nakatapa tayo. Ayan. 39 ba siya nun? Parang 39 siya nun eh. O, $39 siya. 28 na lang ngayon. So, kuha tayo ng dalawa. Yan mga kamamaw, tag dito. Total naman birthday ko, gusto kong maging masaya ako tsaka masaya yung mga subscriber natin. So, sa tatapos ng vlog na ito, kasi medyo mahaba ito eh. Doon lang to sa mga talagang tumapos ng vlog ko, kasi kung hindi nyo tatapusin yung vlog ko, hindi nyo maririnig yung sinasabi kong ito. So ngayon, lalo sa mga sa Pilipinas, sa mga manonood nito, i-send nyo lang sa comment box yung GCash number nyo. Ulitin ko, i-send nyo lang sa comment box na to yung GCash number nyo. Magpapadala ako ng 1,000 pesos sa mga makakapanood ng vlog na to. Paregalo ko lang dahil sa birthday ko, gusto ko makapag-share ng blessing sa inyo yan. Send nyo lang ang GCash nyo dito, and then pipili tayo ng isa lang. Pasensya na, isa lang ang kaya natin eh. Pipili ako ng isa, pipili ako ng isa, tapos sasabihin ko sa mga susunod na vlog kung sino yung nanalo, and then isisend ko sa GCash nyo. Kaya ito na, simulan nyo na, comment na. Kapamili na namin, dapat namin bilintahan lang kami, bili kaming manok para hindi na kami magluto, tsaka kami natira pang barbecue sa bahay. Then after that, ganun lang kasimple i-celebrate ka mama, pero masaya yung birthday ko ngayon. So ang mahalaga, healthy kami, wala kang sakit sa amin, tsaka pinagdarasal ko rin pala na sana maging maayos yung operasyon ng mama ko sa Pilipinas. So this coming next week ata ang operasyon niya, so sana pray ko lang kay Lord, sana maging maayos yung operasyon ng mama ko, and then walang maging problema. Yun lang naman ang wini-wish ni kamamaw. So ayan mga kamamaw, magpapaalam na muna ako kasi bala ko pag uwi ko sa bahay, i-edit ko nito. So maraming salamat sa mga bumati sa akin. Sobrang nakakataba ng puso mga kamamaw yung maalala niyo yung araw ni kamamaw. So maraming salamat sa inyo. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw. Bye! Happy New Year! Bye bye! Happy New Year!